Nangyari ito taong 2003. Itago niyo na lang ako sa alias na Mick. Ang kwento na ito ay masasabi kong hindi kawang gawa ng aking isipan. Bagkus, sana ay may mapulot kayong aral sa aking kwento. Magsimula na tayo. Nakatira ako dito sa Makati. Ng mga panahong ito, meron pa akong negosyong pinagkakaabalahan sa loob at labas ng ating bansa. Tama kayo nang narinig. Sa mga nagtataka, ang mga magulang ko ay laking probinsya ng Aklan. Isalaysay ko lamang ang kwento ng aking tatay. Hindi ko maaaring banggitin ang pangalan nito dahil sa buhay pa ito. Lalong-lalo na ayaw niyang maalala ang mga sandaling ito'y nangyari sa kanya at ng aking ina. Mapayapa ang mga araw na lumipas. Ang tanging pinagkakaabalahan lamang ng aking mga magulang ay pagtatanim ng mga gulay. Kada linggo binababa nila ito sa bayan upang ibenta. Nang dahil doon, meron kaming pangtustos sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ng mga panahong ito, hindi pa naimbento ang mga gamot para sa mga pananim. Isang umaga, nagtataka ang mga magulang ko nang mapansing halos lahat ng pananim namin ay nakatumba. Mo'y dinaanan ng maraming tao. Dahil doon, isa-isa namin itong pinagbubunot. Kasunod nito, nagtanim na naman kami. Ngunit alanganin na makakababa kami sa linggo dahil nasira ang aming pananim. Isang gabi, lumabas si tatay upang magmasid sa paligid kung sino man ang naninira ng pananim namin. Dala-dala nito ang kanyang itak at isang karit na pangtabas ng damo. At ang isa sa nakaagaw pansin sa akin ay isang kris na tanso. Dahil sa bata pa lang ako, hindi ko na pinansin. Ngunit palagi na lang akong nakakaramdam ng kakaiba sa hawak nitong kris. Mo'y may kakarapin itong matinding labanan. Magkagayon, pinatulog na lang ako ng aking ina dahil sa lumalalim na ang gabi. Kinaumagahan, agad kong hinanap si tatay upang magtanong kung bakit madami itong hawak na bagay kagabi. Wala naman itong tatabasin o puputulin dahil gabing-gabi na, at lalong bakit ito may hawak na kris. Para saan ba ito? Sunod-sunod na pagtatanong ko sa kanya. Ngunit ngumiti lamang ito at sinabing may namiminsala sa aming pananim. Hindi ito ordinaryong tao o hayop dahil may kakayahan itong magpalit-palit ng anyo bilang tao. Maaaring maging isang itim na hayop. Dahil sa sinabi ni tatay, hindi na muli akong nagtanong dahil sa hindi ko ito maunawaan. Pero isa sa sinabi ni tatay na isa itong aswang. Marahil kanya, dumaan ito sa kanila dahil may bibigtamay nito. Ngunit hindi sila, yung taga-ibang baryo. At malaking hinala niya na baka may naamoy itong buntis. Masyado kasi itong mabango sa mga aswang. Gustong-gusto nila ito dahil sa tindi ng amoy na mo'y sabi-sabi sa kanila na ang amoy ng isang buntis sa aswang ay isang langka. Kaya naman nang marinig ko yun, lalo akong nagka-interes. Kinagabihan, rinig ko ang paghasa ng itak ni Lolo sa likod bahay namin. Parang may pinaghahandaan nitong hindi ko nakikita. Ang tanging nasabi lamang ng aking nanay ay matulog na ako dahil baka hindi ko kayanin ang mga makikita ko.
mamaya. Masunurin naman ako, ngunit sa oras na yon, hindi ko sinunod ang sinabi ng nanay ko. Sumapit ang ilang oras. Medyo hindi ko na makaya yung antok ko kasi ngayon ko lang naranasan magpuyat. Gusto ko talagang makita kung ano yung nilalang na sinabi ni tatay. Kaya naman habang naghihintay ako, tinitignan ko lamang ang kamay ng orsan. Kasi parang may mali. Habang pinagmamasdan ko ito, meron akong narinig na pagtahol ng mga aso mula sa labas. Sunod-sunod ito na sinasabayan pa ng mga alulong nang tila may ibang nakikita ang mga aso sa labas at biglang napalitan ng pag-angil. Katapos nun, may kung anong tumalon sa bubong. Ano mo yung malahigante ang mga paak kasi halos mabutas na yung yero. Mabuti na lamang hindi ito natuluyan mabutas. Pagkagayon, lakad pa rin ito ng lakad sa bubong. Parang may hinahanap na kung ano at nang biglang tumigil, napansin kong nasa tapat ko ito kasi kitang kita ko yung bukol ng yero sa tapat ko. Agad ko namang naalala ang sabi ni tatay na kung may nararamdaman kang kakaiba, kunin mo sa taas ng pinto yung buntot ng pagi at dumampot ka ng asin. Lagyan mo ang bawat sulok ng silid mo, lalong-lalo na sa bintana, dahil maaaring doon ito pumunta. Ginawa ko lahat ng sinabi ni tatay. Nang mga oras na yon, si tatay narinig ko itong nagmumura at sinasabing kilala niya ito. Pero parang hindi ito natinag sa sinabi ni tatay. Magkagayon, kinuha nito ang itak at kris. Kasabay nito ang paghasa ng mga gamit niya. Dali-dali naman siyang lumabas at nagsabi ng isarang mabuti ang pinto. Agad naman namin itong sinunod. Kalaunan, kumatok si tatay at agad naman itong binuksan ni nanay. Halos mapunit na lahat ng damit nito. Kasabay nun, may mga malalalim din itong sugat sa bandang likod at galos sa dibdib. Kaya naman agad na ginamot ni nanay. Ako naman, pinupunasan ko lahat ng sugat nito, dahilan upang humiyaw ito sa sakit at hapdi. Kinaumagahan, merong matandang babae ang nasa harapan ng bahay at hinahanap si tatay. Agad namang hinarap ni tatay, dala-dala ang kris nito. Sabay sarado ng pinto. Nang makabalik ito, sinabi ng matanda na pinatay ni tatay ang apo niya. Kaya naman, naghahanap ito ng hustisya sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na apo. At nagsabi ito, ng buhay ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Sabay talikod kay tatay. Magkagayon, sinabi ni tatay na kilala niya ito. Isa itong angkan ng mga aswang sa kabilang lugar. Lubhang delikado sa amin na manatili pa dito dahil sa pagbabanta ng matanda. Kaya naman, lumakad si tatay upang puntahan ng isang kapatid nito upang makiusap na doon muna tumuloy pansamantala. Kaya naman, noong mga oras din na yon, nagimpake na kami at lumakad na. Dahil palubog na ang araw, sabi ng aking mga magulang. Ang nakaharap nitong matandang babae ay isang veteranong manggagamot. Gayon din, sa kabilang banda kilala naman itong aswang sa kanilang lugar. Bali-balita din dito na marami ang nabibiktima nitong buntis dahil sa kakaiba ang amoy nito sa mga aswang. Noong mga panahong nakatuloy na kami sa kapatid ng tatay ko, sinabi ng tatay ko ang lahat ng mga nangyari at panggugulo ng mga aswang sa kanila.
Marahil, ang dahilan ng pagkambala nito sa amin ay matinding inggit at lalong-lalo na malaki ang tsansa na buntis ang nanay ko. Hindi naman alam ng tatay ko kung posible bang buntis si nanay, sapagkat wala naman lang siyang mapansin na bukol ng tiyan ni nanay, kaya hindi niya ito binigyang pansin. Kinagabihan, nagpasya ang kapatid ng tatay ko na umalis na sa lugar nila at magsimula muli sa lungsod ng Makati, kung saan merong iniwan na lupa ang ama ni tatay. Sa madaling sabi, itago na lang natin sa kanyang pagkakakilanlan bilang Lolo Gunyo. Nang lumaon, agad naman kaming lumakad dahil sa gusto na namin magsimulang muli. Doon na rin ako nakapagtapos at simulang nagtayo ng negosyo. Dahil doon nakapag-ipon-ipon ako at nakapagpasyang magtungo naman sa ibang bansa upang magtrabaho. Nang kalaunan nakapagpatayo na rin ako ng bahay at negosyo doon dahil sa pilit kong inilalayo sa peligro ang aking pamilya. Hanggang sa kasalukuyan, masaya na ang aming pamumuhay dito sa ibang bansa. Ngunit paminsan-minsan, dumadalaw kami sa aming mga kamag-anak. Sa mga nagtatanong kung anong nangyari sa aswang, meron umanong nagtatakbuhan sa labas ng bahay nito na animo may hinahabol, kasabay ng pagaspas ng pakpak sa itaas. At ang matindi pa dito, merong kumakatok sa pinto nito, at nang tanungin niya kung sino ang kumakatok, wala naman itong naging tugon, at patuloy na kumakatok at papalakas ng papalakas ito. Nang hindi na makaya ni Tito ang takot, agad niyang kinuha ang pinakatago-tago nitong pamana sa kanya ng ama nila. Isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Agad niya itong hinampas sa sahig, dingding, at syempre sa pintuhan na may kumakatok. Pagkahampas umano niya sa sahig, biglang nakarinig ito ng animoy nagsisiungawan, yung tipong nasasaktan ito ng hindi malamang dahilan. Kasabay nun, biglang nagsipagtahimikan ng paligid na parang walang nangyari. Kinaumagahan, kumuha ito ng makabuhay. Ang makabuhay ay isang halaman na pinapaniwalaan sa kanila na mabisang pangontra o proteksyon lamang sa aswang, dahil ayaw na ayaw nito ang binibigay na amoy ng makabuhay. Ito ay base sa kanila. Hindi ko alam kung tama ang mga ito. Kung mali man, hihintayin ko ang komento ninyo sa baba. Ang lugar o parte ng kinatitirikan ng bahay nila tatay noon at ang kapatid nito ay masasabi nilang mayaman sa mga halamang gamot. Dahil karamihan sa mga ito ay ang halamang makabuhay. Na makakuha na ito, meron itong nasipat sa bahay ng kapatid nito na isang matandang babae. Animoy may hinihintay sa labas. Nang walang ano-ano, merong lumabas na isang nilalang na anyong aso sa pinto ng kapatid niya, at galit na galit itong umiiwing. Sa pagkakatanda niya, ito yung sinabi ng kanyang kapatid na umaaswang sa kanila. Pamilyar na pamilyar sa kanya, kumpirmado. Siya yung manggagamot na aswang sa kabilang lugar na si Manang Rosa.